ulit. Again. Again. Nawala ako sa Nawala ako sa antok. How about we should... Yeah, can you start again, Ate Anika? Yeah. Go, Ate Anika, ikaw na start. 3, 2, 1, go. Ah, shit. Ate, hindi mo naman kasi kami binabayaran. Volunteer work. Uy. Magandang gabi sa'yo, Ivo. Hello, kuya. Kamusta naman ang mga nagdaang araw nitong pagkatapos ng ating eviction night? Nakakatuwa, kuya, kasi una, kagaya nga po na nasasabi ko, hindi ko po akalain na maging successful yung Pinoy Big B Play. Hindi ko po siya na-imagine na yung nararamdaman talaga ng mga totoong house players ni kuya mararamdaman po namin. And to be honest po, nung tinawag ako bilang huling ligtas, naging emotional po ako. Hindi ko napigilang maiyak kasi pumasok sa utak ko, nag-flashback sa utak ko yung mga members ko, yung mga pagdadaan nila sa buhay, kung bakit ako lumaban. To be honest, lumaban po ako dito hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila, sa pinaglalaban nila sa buhay nila. Gusto ko maging bahagi ng journey nila. And for once in their life na merong isang Evo na tumulong po sa kanila. Masaya naman ako na narinig na lahat ng iyan ay nilalaban mong lahat, Ivo. Well, napasok ka sa loob ng confession room. Baka meron kang mga gustong sabihin, Ivo. Ano po? Nakakatawa lang po na makita na yung iba't ibang uri ng mga tao nagsama-sama. Merong mga talagang sobrang competitive. Merong yung parang mga talagang kaibigan yung hanap. Ako po, nakahanap po ako ng mga bago kong kaibigan. Nahanap ko sila Love, sila Felipe, sila Lola. Si Lola na hindi ko akalain na magiging close ko. Halos lahat po din naman sila. Nakikitaan ko ng potensyal para maging kaibigan ko. And masaya po ako, kuya, kasi syempre nag-iisa lang ako sa buhay. Parang at least meron pong bago sa akin. May bago na akong tinatawag na bunso na mga babes, mga kuya, ganon. Ayun po, kuya. Maraming salamat dahil lahat yan ay nangyayari. Ivo, maraming salamat dahil pinaninindigan mo kasi yan natin dito na humanap at palakihin ang ating kakaibigan sa loob ng bahay ko. Yes, kuya. And gusto ko po kayong batiin lahat. Salamat po. It really means a lot to me po na magkaroon po ng ganitong program dito sa WePlay. To be honest, natatoxic na rin po talaga ako sa WePlay. Dahil pag may mga kung ano-anong bagay na nangyayari, alam naman po natin yun. Tapos nagkaroon po ng ganito na parang a blessing in disguise na kami, ma-divert yung utak namin, maging productive kami. Kumbaga, instead of toxicity na iisip namin kay WePlay, nakikita namin, ay, kailangan gawin natin yung task, yung challenge ni Kuya. So, nawawala sa utak namin yung ganong bagay. So, nagiging positibo yung utak na yung mindset po namin mga house player. Kasi kami, the whole time magkakasama, lalo ngayon po na nahati kami sa dalawang grupo. Kahit nahati po kami, naramdaman pa rin po namin na close pa rin po kami lahat. Wala po talagang yung sobrang nagigit-gitan. Friendly competition po talaga yung naibibigay nito. For me lang naman po. Sa totoo lang ay yan din yung nararamdaman ng lahat. At yes, etong bahay ko at kayong lahat, kayo ang unang nakaranas ng aming nilabas at aming binuksan na safe haven dito sa WePlay.
Walang away, walang gulo, pagkakaibigan at pagmamahalan ang pangungunahin natin dito sa loob ng bahay ko. Yan din yung dahilan kung bakit yan yung pinaka-advokasya ng pagbubukas ng bahay ko. Evo, sa totoo lang, ako ay masaya. Ako ay masaya, Evo, dahil kayong lahat ginagampanan nyo yung pagiging house player ko. Tragis ka, dapat patulog ka. Anong oras na siguro yun? Kasi meron pa akong mga kailangan gawin. Meron pa kaming stage rehearsal. Tapos meron pa akong mga i-layout na iba. Kaya tinatapos ko na to para at least mabawasan. Oo. So, if ever man na matapos na yung uploading sa YouTube, we can start rehearsing right away. And then, kahit na kulang tayo, pwede natin punan yung mga lines na lang ng iba. Ganun na lang siguro. Oh, habang ine-edit ko nga to, ako rin yung nagda-dialogue eh. Ako yung nanay, ako lahat. Magandang gabi sa'yo, Kabo. Magandang gabi din sa'yo, Kuya. Kamusta ka naman ngayong nakalipas na ang unang eviction night sa loob ng bahay ko? Okay lang naman. Medyo, tawag dito, kinakabahan dito sa pangalawang task na binigay niyo sa amin. Pero no pressure naman kasi. Tinatry namin na, mag-have fun na lang while doing it. Mabuti naman na nakuha nyo yung pinaka-purpose ko dyan sa task na yan. Maraming salamat, Kabo. Pero napasyal ka sa loob ng confession room. Meron ka bang gustong sabihin, Kabo? Wala lang naman. Gusto ko lang naman kayong kamustahin kasi first time ko rin naman kayo nakausap. Ayun lang. Maraming salamat sa pakangamusta, Kabo. Okay lang naman ako. At ako ay kasalukuyan lang din na tinitingnan yung bawat galaw nyo. Sa totoo lang. Kayo ay pinagmamasdan ko sa malayo kahit hindi nyo alam kung sino talaga yung mga tunay na nakakausap nyo sa rooms nyo. Okay lang naman. Ang tawag dito. Yun lang naman ang gusto ko, which is makausap kayo kasi ito nga, first time ko lang makausap kayo. Na-appreciate ko lang na nakakausap ko right now. Well, masaya ako, Kabo, na kahit ikaw ay nasa loob ng bahay ko, ako, hinahanap-hanap mo pa rin ako, Kabo. Maraming salamat dyan. Siyempre naman, nakikitira kami sa bahay mo. Salamat naman, Kabo, kung ganun. Ayun lang po masasabi ko. Thank you, Kuya. Gagalingan mo palagi, Kabo. Okay? Yes, of course. Maraming salamat, Papa Kabo. Thank you din, Kuya. Thank you. Magandang gabi. Chopaw. Magandang gabi din po, Kuya. Kamusta yung mga nagdaang araw mo? Medyo mabigat, Kuya, kasi busy din sa trabaho. Then, medyo mahirap yung week ngayon kasi syempre may weekly task kami na ginagawa. Then, medyo may struggle lang when it comes sa preparation ng performance. Pero kakayanin naman, hindi ba, Chopaw? Yes po, Kuya. Kayang-kaya po yun. Napasyal ka sa loob ng confession room. Meron kang mga kwento? Medyo mabigat lang po sa akin yung week net to. Parang pakiramdam ko po, Kuya, I'm lost po. Ganun. Parang every time na may ginagawa ko sa life is parang walang tama na nangyayari. Parang pakiramdam ko, yes, I'm aware na hindi lahat ng plano natin is yun yung nangyayari. Pero I'm confused lang din kung ano ba yung purpose ko sa life. Kung para saan ba yung ginagawa ko. Parang pakiramdam ko wala siyang improvement. Ayun po. Meron bang mga araw na dumadaan pero nararamdaman mo productive ka? Yes po, Kuya. Pero most of the time, parang pakiramdam ko walang tama eh. Siguro dahil nagsasuffer din po ako, Kuya, ng anxiety and depression. Kaya po, dito ko sa WePlay para po ma-entertain ako.
Kasi I'm living independently po, kuya. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga araw na meron ka mga productive moments at meron din naman mga araw na nararamdaman mo na parang wala kang ginagawang tama, as long as meron ka pa ring dumarating na productive moments, ang tawag dyan ay progress. Bakit? Hindi lahat ng progress ay paangat. Hindi lahat ng progress ay pababa. Meron talagang progress na minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan tama lang. As long as meron ka pa rin mga dumarating na motivation sa araw, it will still be called progress. Siopaw. Just po, kuya. Thank you po. Ala, naiiyak ako. Wait lang, emotional lang. Oh my God. Ano kasi, I just feel like di ako bagay sa weekly task namin ba yung alam ko naman na nabubulol ako. Tinatry ko naman yung best ko. Nagpa-practice to. Nahihirapan lang talaga ako sa task na to.